Sobrang mahirap sa bahay ampunan sa orphanage na pinaparusahan. Pwede kang manakit. May batang sinaktan kasi kumuha ng hindi kanya sa ref. May kasama ako anak ng magnanakaw, anak ng rapist, anak ng kriminal, anak ng rebelde. May advocacy ako doon sa amin. Meron kaming feeding program na pamilya para yun sa mga batang IP. Base sa nakaraan ko, kulang-kulang yung pagkain sa orphanage. So pag nakakita ko mga bata, hindi lang makakain ng maayos, yung nasa kali, parang may kumikirot dito, parang masakit. Pero ang isang magandang bagay na nangyari sa akin doon, may umaga may devotional, hapon may devotional. So sometime, I think in 1980, may mga CEF na group na pumunta doon at saka nag-reach out. Yun nakakwento sa akin tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. May narinig na ako dati, hindi pa masyado nabuo. May part pa ng puzzle na parang medyo kulang. Nakompleto doon. Yun ang malaking magandang nangyari sa buhay ko noong talagang nakilala kong Panginoon. Although hindi naman perfecto yung buhay after that event. Pero parang malinaw, parang okay, parang may magandang direksyon na naghihintay. At saka yung parang guided ka na, parang ganun. Paano ko nalaman ang DXKI? Bata pa lang ako before na dinala ako sa orphanage ng mga missionaries. May malit kaming radyo na di baterya lang. Madaling araw, tsaka yung before matutulog, ay pinapaandar namin yun kahit na binibilad namin araw-araw yung baterya. Nagsisimula ako doon sa musika kasi music lover ako. Doon muna ako sa melody ng kanta. Bandang huli lang muna yung message. Until such time na tumanda na ako, bumalik ako sa South Cotabato, nag-employ na ako dito, yun. Naging focal person pa ako ng division office sa IPED, yung Indigenous Peoples Education ng South Cotabato. Lumalim ulit yung aking pag-ibig sa tribu ko at sa wika ko hanggang sa ikoninek ko. Nagpagamit ako sa DepEd, like sa mga translation. Dati-rati kasi nagta-translate kami ng K-12 na English tublaan. Why don't na hindi ko magpapagamit dito? Nagpapatuloy ako dahil mahal ko ang Panginoon, mahal ko yung katribo ko. Yun ang gusto kong iiwan sa kanila. Yung boses na yun, na special sila sa Panginoon. Regardless kung anong mararating nila, ano nangyari sa buhay nila, mabuti man o maayos, mayroong nagmamahal at may mabuting Diyos na nagmamahal sa kanila. Yun ang pinaka-passion ko, ma'am. Sulat Apostol Pablo di 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Di libro Corinthians